Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Ikaw pala, BP Lenny, nung pumunta ka sa Catanduanes, akala ko naman, nagpunta ka nun on your own. Sumakay ka naman pala sa eroplano ng pamahalaan at sumabay ka dun sa mga relief goods. O di parang ang dating tuloy, ikaw may dala doon. Ikaw talaga, BP Lenny. Sabi ni Casanova, when all these are over and we're all out of government, we can have brotherly chat and remember these times. Please know that you have my utmost respect and gratitude. Na, kung baga, bumabawi si Casanova. Pag ito'y natapos na at wala na tayong lahat sa gobyerno, bakit? Nasa gobyerno ka pa ba? Sabi niya, magkakaroon tayo ng kwentuhan. Alalahanin natin itong usapan na natin to. Gusto ko lang malaman mo na nasa iyo pa rin yung aking buong paggalang at pasasalamat. Ito naman ang sagot ni Secretary Delpin. I agree with you about post-government jobs. Okay lang yan. Yung tayo, pag wala na tayo, mag-uusap tayo. Mag-fellowship tayo. Pero, sabi niya, but I take real umbrage of what you posted. Pero hindi ko matanggap at talagang niririakan ko yung ginawa mong posting. Ilang tao ba ang pinadalan mo niyan? Sapagkat ito ay isang insulto. Ito ay isang kalapastanganan. Yung sinabi mo, and I will quote you, ito yung sinabi mo She has the mandate as the president is clearly incapable of functioning effectively as lives are being lost. This to me is not, hindi ito pagtulong sa gobyerno ng gaya ng sinasabi mo, but is taking over the relief efforts if not the government itself. Parang pinapakita niya na siya na ang nagbibigay ng tulong dun sa mga tao at hindi ang gobyerno. Sabi niya, sorry bro, but I'm most offended by this. Ako'y nasaktan ng gusto rito, pero kapatid pa rin kita. Tinatanggap ko yung apologies mo. Humirit pa rin Talaga to si Casanova. Talagang si Casanovang playboy buwan ng bobola. Let me explain the context of that part. We're in the midst of crisis where lots of people are dying, yet we seldom see our own leader. Eto na naman. Akala ko bumabawi na nangiinsulto na naman. Sabi niya, yes, we seldom see our own leader who we can turn for hope and courage. Hindi natin makita yung mga ating leader kung saan hahanapin natin yung pag-asa at katapangan. All presidents do this in crisis situation. The nation needs him to give the assurance, but his health condition does not seem to allow it. Pero yung kanyang kalusugan mukhang hindi kaya. Kaya sabi niya, yung RVP is a public servant expected to help the president. And that is her mandate, to help the president just like all public servants and all citizens should do. Sabi naman sabi mo, ang mandate niya ay tulungan ng presidente. Bakit? Meron na ba siyang magandang sinabi sa magandang ginawa ng administrasyon? Has she even said a good word of the many good things this administration is doing? Sabi ni Secretary Lorenzana, she is quick to criticize. Kabilis niyang pumuna. Pero, but silent of the good things Pero tahimik siya doon sa mga magagandang ginagawa ng pamahalaan. I think, sabi niya, ang pagkaalam ko, ang mandato niya, kung hindi man siya tinatap ng presidente, maging miyembro ng kabinete, ang tungkulin niya talaga, siya ang manunungkulan ng posisyon ng presidente kung ang presidente namatay or wala ng kakayahan. Sabi mo, the president has been seen. Hindi mo sinabi mo, hindi mo nakikita presidente. Bulag ka. Hindi ka nanonood ng TV. Bingi ka rin. Hindi ka nakikinig sa radyo. Sabi niya, hindi ba umikot pa nga siya sa Metro Manila? Tinitingnan niya yung mga flooded areas. Lumipad pa siya. Pumunta sa Tuguegarao. Pumunta sa Bicol. Lumabas naman sa television yon. Ba't di mo alam yon? Ay, nako. O yan. Sino ka ba, Casanova?
Ha? Oh, kaya naman pala. Ikaw pala ay presidente ng ahensya yun nung panahon ni Pinoy. That means, dilaw ka rin. Kaya pala ganyan. Hindi mo alam, etong mga pinaggagawa namin, Mr. Casanova. Aba, sumagot pa, umirit pa. Sabi ni Mr. Casanova, I do not mean to offend you, dear brother, nor anyone. I mean well. Maganda namang intensyong mo, sabi niya. And I do support our troops and all our responders. If you felt offended, kung nasaktan ka, ako humihingi ng paumanhin. Please know that Lenny is there to help and she has been helping as our duly elected VP. She is part of government. Bahagi siya ng gobyerno. Don't treat Lenny as an enemy. Huwag mong tratuhin na ito'y kalaban. She is not and will never be, sabi ni Casanova. Lenny is not there to compete with anyone. She is there to help. She is part of our government and one of our leaders. Why do you feel? Bakit naman ganyan ang nararamdaman mo na siya ay hindi kasama sa gobyerno? Sagot naman ni Secretary Delphine kay Casanova. Bakit? Why is she not coordinating her actions with us? Ba't di siya nagigipag-coordinate? Yung coordination na tinatawag ni BP Lenny, yung meron namang papuntang tulong. Yun ang kanyang coordination. Sabi ni Secretary Lorenzana, she keeps doing it alone and make it appear that it is she alone who is concerned and able to help. Go back to your first post, bro. Analyze it. She now has the mandate because the president is incapable? As if we are not doing our job? That to me, bro, is insulting and offensive. Sabi niya, balikan mo yung sinabi mo sa post mo. Pero mo sasabihin mo na walang kakayahan si presidente na gawin ang kanyang tungkulin? Para bagang sinasabi mo, kami mga inutil dito, wala kaming ginawa? Iyan ay isang insulto at opensibo sa amin. Humirit pa rin si Casanova. I think there is a misunderstanding there. Kung hindi lang tayo nagkaunawaan. As far as I can see, she has been coordinating closely with our people and our troops to help them. Casanova, ako namang magsasagot sa'yo. Yung sinasabi mong coordinating, tumawag lang nga at ang tanong, meron bang tulong na papunta na sa Cagayan? O yan, sagot sa kanya, meron na po. Dati na po yung ginagawa namin. O yun ang coordination na sinasabi mo. Sabi naman ni Casanova, the context of my message is that as the VP, she's there to help the president on the ground para tulungan si presidente. Obviously, the president is not on the ground. Ayun, ang insulto na naman. Wala daw si presidente sa lupa. Kailangan daw ng mga tulong. Kaya eto, asar na naman si Secretary Delphine. Sabi niya, yes, she does. Like when she went to Catanduanes aboard the C-30 plane that was ferrying relief goods from the DSWD and the RRMC. O, kita niya, di lumabas tuloy yung katotohanan. Ito po ang sabi ni Casanova, pinost niya kasi ito eh. Sabi niya ganito, please rally behind Lenny in the midst of this crisis. Alalayan niyo si BP Lenny dito sa gitna ng krisis. Hindi ito politika, sabi ni Casanova, this is not politics. This is saving lives. Ito'y niligtas lang natin ang buhay. Ito ang dinagdag niya na grabe ang reaksyon ni Secretary Delphine Lorenzana. Sabi niya, and I will quote Casanova, she has the mandate as the president is clearly incapable of functioning effectively as lives are being lost. Cagayan and Isabela are also drowning now. Please give Lenny the full support. Ang sabi po sa Pilipino, si BP Lenny daw ay may mandato sapagat ang Presidente Duterte daw ay halatang halata o maliwanag daw na wala ng kakayahan ito na gawin ang kanyang tungkulin na epektibo sapagat marami na raw buhay ang nawala. Ang Cagayan daw at ang Isabela ay nalulunod ngayon. Kaya bigyan daw natin, sabi ni Casanova, itong si BP Lenny ng full support. Ito po ang sagot ni Secretary Delphine Lorenzana. Excuse me,
Brother Arnel, our troops are there now. Nandun na yung tropa namin. And we are airlifting more rubber boats and rescue teams to Tuguegarao. At nagdala kami. Sinakay namin sa aeroplano yung mga rubber boats at yung mga rescue teams papuntang Tuguegarao. Sa ngayon, sabi niya, we are currently airlifting relief goods as well. Nagdadala na rin kami ng mga pagkain para sa mga tao. So, tanong niya kay Casanova, do tell me, bro, can Lenny do what the government is doing? Magagawa ba ni BP Lenny yung ginagawa ng pamahalaan? At may pagpapatuloy niya ba ang ginagawa ng pamahalaan sa mga susunod pang araw? Sasabihin, you say it is not politics, but that is what is plain and simple. Sinasabi mo, hindi politika. Pero yun nga yun eh. Yun ang pinakamaliwanag na simple. Politika yan. Puro lang salita. Walang aksyon. All talk, no action. So pinagsabihan po ni Secretary Delfin Lorenzana itong si Casanova, I want you to know that what you have posted is a disrespect and insult to us. Gusto kong malaman mo na yung pinopost mo dyan sa mga group chats o baka sa Facebook mo pa pinost pa yan kung saan. Ito'y isang kalapastanganan at ito'y insulto sa amin. Kasamang insulto ito at nilalapastangan mo rin yung mga nag-respond, yung mga pumunta ro na tumutulong. Nilapastangan mo rin yung ating mga sundalo na binubuwis ang kanilang buhay upang mailigtas ang mga kapwa nila tao. The president is incapable. Sabi mo, ang presidente ay walang kakayahan? Sino nagsabi? Nandito nga sa Malacanang si presidente kasama kaming mga cabinet members, sabi ni Secretary Delfin, na nagpa-participate dito sa virtual ASEAN Summit. At pagkatapos pa nga nito, ayun, lumipad. Sabi ni Secretary Lorenzana, sinabi niya ngayon yung mga ginagawa, mga sinampal niya itong si Casanova. I-check mo nga ito si Casanova, bakit nga ba ito kailan ba ito naging presidente ng BC? Bakit ito nagsasalita ng ganito? Ito ba, dilaw ba ito? Ba ito? Sabi po ni Secretary Delfin Lorenzana, November 14, 0900 hours. Alas 9 pa lang ng umaga. Anong ginawa? Sabi niya, yung NOLCOM, particularly Joint TF Tala 5th Infantry Division, Philippine Army, NAV-4 NOL, Philippine Navy, MBL 10, PMC, PN, TOGI, and TOGI 2 PAF, shifted efforts from counterinsurgency to siege, rescue, retrieval, and relief operations in CAR and Region 2. Yun daw pong mga dibisyon na lumalaban sa counterinsurgency, yung rebelde. Binago nila yung focus. Sa halip na labanan ng mga rebelde muna, pumunta sila dun sa Cagayan. At yung kanilang programa ay naging search. Hanapin mo kung sino yung mga nawawala. Rescue, iligtas mo. Retrieval, kunin mo. And relief operations. Diyan po sa CAR and sa Region 2. Ano pa? Sabi niya, number 2, WASAR teams from G2 PAP on its third day of operations in Iligan, Isabela. Ibig sabihin, pati yung Philippine Air Force, nagpadala ng mga teams papunta ron. Number 3, yung SRR teams ng MBL-10 with 2 rubber boats and 3 trucks nasa Barangay Bacolod na ng Alcala, Cagayan.